Alright, what's up mga kawasak? Ang agap naman natin ngayon, nakakapanibago. Sa oras natin ay 5:21 in the morning at nagmamoist ang aking lens. Ipinamigay ko kasi yung anti-fog ko na ikinakapit sa helmet. So ngayon may importante lang tayong mahalagang gagawin. Pupuntahan pala sa part ng Laguna. So ang sarap talagang gumising ng maaga pagka paminsan-minsan lang, no? Kasi ako sanay gumising ng ganito kaaga kung di naman importante. Nako, alas 10, mga alas 9 hanggang alas 11 yan. Minsan niya alas 12 pa ako nagising. Ay nako, medyo malamig. Bakit nag-iba yung ihip ng hangin ngayon? Noong mga nakaraan sobrang lamig Bakit ngayon ang init, no? Medyo binabanas ako. Hindi ko alam kung dahil ba sa mainit yung pinaligo ko or what. Ay nako, nandito na tayo sa Kaliramas pa ba to? Ay hindi na, bayan na to Time check, 5:18. May tinakbo na tayong 1 kilometers, 1.3 kilometers. Iyo, no? Ang dami na sasakyan, gantong oras pa lang. May share lang ako sa inyo, sa mga nasa comfort zone. Pre, hindi talaga nag-grow kapag nasa comfort zone ka. O talagang tamad lang talaga ako or something like that. Pero hindi nakakatamad naman talaga pag nasa comfort zone ka. Kasi kung iisipin mo, kapag nasa tulad ng sitwasyon ko ngayon, nasa amin ako, magtrabaho ako o hindi, mag-vlog ako o hindi, may kakainin naman ako, wala akong problema sa pang-araw-araw. At nandiyan naman yung magulang ko para magpakain sa akin. Kaso nga lang ngayon, hindi ko na kayang magbigay ng malakihan, yung biglaang malaki, ganun. Kasi syempre, yung income natin, konti na lang. Hindi tulad doon na sa Japan ako na talaga may asahan ka every end of the month, ganun. Ngayon, sa vlogging ko, hindi naman ganun kalaki yung kinikita ko. So, parang hindi na ako nakapagbigay sa amin. Nahiya ako. Nahiya ako sa part na gano'n. Nahiya na ako sa amin. So sa nanay ko wala namang problema, tsaka sa tatay ko basta pagkain, ibang tao nga napapakain nila ako pa kayang anak nila. So ganun pala yung feeling kapag yung matanda ka na, na parang nahihiya ka na tanda mo na palamong ka pa din nila, ganun. Tapos ngayon, nasa part ako ng comfort zone na hindi ako ganun kasipag mag-grind kasi nandun na ako So ngayon, kailangan kong napag-isip-isip ko, kailangan kong lumabas ng comfort zone ko. Alam niyo na naman yung meaning doon na magtrabaho ulit, lumabas ulit, mamuhay ulit ng sarili para, alam mo yun, makapagsustento ka ulit para sa sarili mo. Yung ganun, yung araw-araw kang kailangan mo mag-grind kasi wala ka iba asahan kundi yung sarili mo, So asikasuhin ko ngayon na pag-isip-isip ko na kailangan ko magtrabaho na lang ulit, So at the same time, yung vlogging natin siguro weekly na lang, ganun. O kaya kapag hindi pagod sa trabaho, pagkalabas pwede tayo lumabas-labas, ganun. Magiging part-time na lang ulit tulad na nasa Japan. Kasi para lagi may may kulang kulang sa sahod. Hindi, honestly mga kawasak, yung kinikita ko dito konti lang naman. Mas malaki yung expenses ko sa pang-araw-araw o kaya sa isang buwan kesa sa kinikita ko. Biruin mo, isang alis pa lang handa ka na dyan ng minimum ng 1,000. Kung malapit-lapit lang, syempre may gas ka pag nagutom ka, ganun, may nakareserba ka pagka nagka-aberya, yung ganong bagay, Hindi mo naman masasabi yung aberya kung kailan mangyayari. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman ako nagkaka-aberya at knock on the wood, wag naman sana. So mga kawasak, na-realize ko lang yun sa aking buhay pag nasa comfort zone ka. Kaya ngayon, pipilitin kong lumabas dun sa aking comfort zone. Hindi ko alam, bahala na. So yung walang katiyakan, pero alam mo yung pupuntahan. Diba? Hindi ko na maipaliwanag yun, pero sana magets nyo na lang yun. So dahan-dahanin ko, baka naman tulog pa yung friend ko. May pupuntahan kasi akong friend doon na syempre kailangan natin ng katulong kapag naghahanap-hanap tayo ng trabaho para mas mabilis yung proseso. Hindi yung magpapakahirap ka pa. Syempre connection ba? Mga kaibigan mo na may kumpanya naman na pwede mong pag-applyan, na maganda naman ang benefits, so diba? Why not coconut? Kailangan mo din minsan yun Dati kasi ma-pride ako, sabi ko kaya ko yan, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Hindi. May hihirapan ka kapag hindi ka nanghingi ng tulong sa iba. So ngayon, humingi ako ng tulong dun sa friend ko. Hindi ko na lang papangalanan na ayaw niya sumama sa vlog ko So yan lang, di parang mang convenient ng buhay na minsan lang naman kailangan mo din humingi ng tulong, ibaba yung pride mo. Alas 5 pa lang, pero dami na sasakyan, Southern Luzon State University. Ay hindi pala. Ano nga ba? Oo.
Yun na nga ata. Ito yung SLSU Chaong Campus. Madami kasing branch yung SLSU eh. Madaming mga satellite kung tawagin nila. May Alabat, di ba? Napuntahan natin sa Alabat, o di ba? Ang pinaka main yan ay sa Lucban, Quezon, at doon ako nag-graduate. Uy, Kalabaw. Buti pa yung Kalabaw, agap gumising. Ako minsan lang kapag may gantong gagawin. Nasaan na ba ako? Part na to na Chaong ata eh. Ilan pa bayan tatawidin natin? Ngayon, Chaong, sunod San Pablo, Alamino, Santo Tomas, Calamba. Yan, Laguna na yan, Calamba. Laguna na din pala yung San Pablo, kaso nga lang kasunod nun, Batangas. Tapos, pagka Batangas, Laguna ulit. Calamba naman, no? Kasunod ng Calamba, Canlubang, sunod-sunod niyan hanggang Manila. Grabe, nasiraan na ata. Ay, Banggaan, no? Ay, hindi pala. Naglilipat lang pala ng ng karga. Kala ko Banggaan, bakit puwet sa puwet? Ano yun, nag-reverse sila parehas. Para nasiraan yung isa, tapos yung karga ng isa ay inililipat naman dun sa kabila. Sarap talaga ng matik sa long ride, oh. Kahit na sabihin mo 125cc, pero ganang ka lang ng ganan, oh. Rev ka lang ng rev, tapos preno ka lang konti, iyaw naman, diba swabe na. So, may sasabihin pala ako about dito sa diversion dito sa Chaong, kasi delikado dito kapag dadaan ka ng 10 oras ng gabi, yung madaling araw, kasi ang bibilis talaga yung sasakyan. Yung unang kurbahan dyan sa bypass dito sa Chaong papuntang Laguna, eh talagang sagad yung banking, no? Ang dami na aksidente dyan, promise. Kahit yung barkada ko na aksidente dyan, gamit nila yung truck eh. Tapos nung paluwas kami nung minsan, binaksidente naman kotse, tapos truck, dyan o punta yan dyan, no? Yung parang laging nag-overshoot yung isa, ganon. Kasi pag galing kang Manila, tapos dyan ka dadaan papunta ng Quezon, eh talagang tuwid na tuwid dyan, isang tuwid na medyo lusong, tapos biglang ligo, biglang kurba. Siguro yung iba dahil sa antok, kaya nag-overshoot, di na namalayan, ganon. Kasi madalas dyan maaksidente kapag madaling araw eh, yung katuwidan, yung walang mga gaanong sasakyan. Kaya kapag gantong madaling araw, gabi, eh hindi na ako dumadaan dyan, lalo kapag dilim na dilim. Ito ako dumadaan sa bayan ng Chaong, munisipyo ng Chaong, bahay pamalaan ng Chaong, Quezon. Ang tagal maglagay ng dyan, hindi ko alam kung dyan maglalagay ng Christmas or dito Christmas light, kasi hindi ko alam last year eh. Pero nung bago umalis pupunta ng Japan, yung huling Pasko ko dito sa Pilipinas, maybe 2020, 2020, meron dyan pa ilaw. Honestly, napakaganda. Bonggang bongga. Tapos ngayon yung sa Candelaria, dun sa may dagat kusina, along bypass road din sa may Masin Sur or Norte ba yun? Basta along Masin yun eh. Hindi pa nagbubukas ngayon yung kanilang Christmas light, di pa sila nagde-decorate. At hindi ko lang sigurado kung magde-decorate ba sila ng Christmas light ngayon, ng pailaw, kasi biruin mo, yun tourist attraction din yun nung nagbubukas sila dati. Yun, nadala ko dun si Vince at saka si Kuya Will, yung kasamahan ko dun sa Japan. Kakatuwa lang dito, ganda din ng daan, no? So kakonti lang naman talaga yung dumadaan dito sa national highway nila, kasi yung mga truck kapag hindi naman sila papuntang Lipa ng Batangas, eh doon na sila dumadaan sa bypass. So medyo lumamig dito sa Chaong. Tsaka thanks God, no, yung panahon, no, hindi niya ako binigyan ng masamang panahon ngayon. Yan, dito yung labas doon sa bypass kanina, dito sa Jatot. Jatot. Yan, dyan ang labas nun, guys. Bakit kaya traffic? Oh, kakabisit naman, traffic. O may nagbababa dyan, no? Kaya minsan dito Jollibee yan 24 hours, no? Sa amin kasi, ewan ko ba kung bakit yung Jollibee hindi na 24 hours. Kaya minsan kapag gusto namin mag Jollibee, tapos pag wala kaming inom, nakasakyan naman kami, diyan kami pumupunta pag madaling araw na gusto namin mag Jollibee. Ang dami nag-arise ngayon na weekdays pa lang, Dolores, Quezon, Tanan. Diyan, no? Nakapunta din tayo dyan. Nakakatuwa lang, simula nung pag-uwi ko, ang dami ko nung napuntahan na lugar dito. Simula na nagka-motor ako, at kasama ko lagi itong ating pandaklik. Convenient lang buhay kapag may motor ka eh. Wala man ako pambili ng sakyan, wala din ako pang maintenance niyan kung sakaling makakabili ako ngayon. Okay na ako sa motor, kasi chase oil lang, mura lang yan. Magkano ang chase oil sa sakyan? Naku, pow! Nasa 5,000 siguro yan. Diba, malay mo soon,
makabili din tayo ng sasakyan. Sino ba namang may ayaw ng 4 wheels, di ba? Hindi ka na may initan, hindi ka na mauulanan, no? Di ba? Kapag malakas yung hangin, hindi ka na mabubugbog ng hangin. Kapag di tulad dito, nakamotor tayo, medyo mahangin kaya medyo bugbog tayo. Hindi na. Sanay na naman na ako. So, bata pa lang, nagdadrive na talaga ako ng motor. Tricycle pala yung una kong minamaneho dati bago ang motor. Nakapag-motor ako ay grade 6. Oo nga, grade 6. Grade 6 na ako nung nakahawak ko ng motor. Pero yung mga grade 5, grade 3, grade 2, ganun. Tricycle yung nahahawakan ko. May tricycle kasi kami, pinadadrive lagi ako ng tatay ko. Hindi ko pa abot yung ano yun yung ilalim nun yung paa, yung preno tsaka yung cambio. Yung tatay ko yung kumakambyo tsaka nagpe-preno sa huli. Ako lang yung nagka-clutch tapos nagagas. Ayun, parang tinraining niya ako nung una yung tatay ko. The best talaga magturo yung mga tatay Kumbaga, hindi ka niya bibiglain. Lalo't may sarili kayong sasakyan. Tulad nun, tricycle, una pa upo-upo lang sa unahan. Tapos sunod, gas lang muna ng gas ang hawak ko. Yung pabomba-bomba ba. Weng, ganun kapag maluwag yung kalsada. Tapos papahawakin ako ng clutch. Sige, pisil. Sige, baba mo silinyador, pisil. Ganun, tapos dadagdag na siya. Tapos unti-unti, hanggang sa maabot ko na yung cambio, saka yung preno. Ayun, nagsusolo na ako minsan, nagpa-practice kapag inuutusan ako ng nanay ko. Ayun, tapos una kong nahawakan ng motor ay yung motor kong asul, yung Urusi. Sa kuya ko yan nasa Binyan ako noon, Binyan Laguna, nagbakasyon ako doon. So ayun, doon ako nag-practice magmotor. Semi-automatic pa yun yung walang clutch. Doon ako nagsimula magmotor, grade 6 ako noon. Hindi ko na alam kung anong year yun Tapos pagkatapos nung bakasyon, pasok ka na ulit, doon nagawin na ako sa bahay. Meron sa aming Bajaj, yung Bajaj na 100cc Baja, yung pan-tricycle. Pero yung sinauna, yung pinakita ko sa inyo sa mga nakaraang vlog ko, yung kulay pula doon, hindi X4 yung isa, yung Kawasaki. May clutch yun, doon ako umalapaw. Taas pa nun, medyo tiad pa ako nun, tingkayan, diba? Doon ako nag-practice pag uwi ko. Sabi ko, okay pala, kaya ko na magmotor. Ayun, paunti-unti hanggang sa natuto, nasanay. Nakahiligan ko na talaga. Dati ang gusto ko lang mag-drive Pero hanggang sa nakahiligan na din. Masarap naman din kasi magmotor Pasensya na kayo kung napakadaldal ko na. Kasi kailangan natin dumaldal Ang hirap kaya mag-vlog, guys. Pero hindi ako nagreklamo kasi gusto ko to. At masaya ako dito, no. Ang pinakamasarap lang kasi sa pag-vlog ay habang nagbablog ka, no? Totoo yan, sa mga content creator, masarap lang yung pagkukuha ng video. Pero pag i-edit mo na, Diyos ko po, nakakatamad. Hindi mo naman kayang kuhain agad, kunyari sa 20 minutes videos mo, hindi mo naman kayang kuhain ng 2 hours Ewan ko sa akin kasi kapag sa 20 minutes video ko, hindi ko kayang kuhain at i-edit ng 2 hours lang yun. Actually, hindi naman 20 minutes talaga yung kabuuang video. Minsan 1 oras yan. Pag nahati-hati ko na nakuha ko na yung mga kailangan ko, magiging 20 minutes na lang o minsan less pa nga So yun yung nakakatamad, hindi mo kaya nang mabilisan yun. Pero kapag kaya mag-rides na ganito, lalo 3 yung camera, guys. Opo, yung camera ko, ito GoPro yung gamit ko ngayon. Tapos may Insta360 pa ako. Tapos may drone pa ako. WW edit na yun sa Insta360 pa lang. Kasi may ibang editan yung Insta360 ko bago ko ilagay dun sa aking pang-edit mismo ng vlog. Sa GoPro pa lang medyo hassle na mag-cut-cut paulit-ulit ka yan, hanapin mo lang yung mga may sinasabi ka, ikakat mo na yung mga hindi na kailangan dyan. May Insta360 pa, tapos may drone pa, kaya hindi ko din mapa-edit sa pinsang ko. Nag-o-offer siya sa akin ipag-edit ko daw siya. Iba ba yung nasa isip ko? Bago ko pa i-record, alam ko na yung gagawin ko sa edit, ganun. Tapos alam ko din yung pagkakasunod-sunod. Minsan kasi sa files ng GoPro ko, nag-rumble. Minsan yung mga pasampung shot ko napupunta sa huli. Sabi ko, bakit parang may kulang? Bakit yung outro ko may kadugsong ng panggitna kong vlog? Ayan, di hahanapin ko pa, idudugsong ko pang ganun. Pag dami ng camera is paghirap mag-edit, o kaya pagtagal mag-edit. Pero masaya naman mag-vlog. Kita mo, kung di man ako nagbablog, hindi ko naman pupuntahan yung mga lugar na pinupuntahan natin kakaimi ko, nandito na tayo San Pablo pala dito sa Meralco. Shout out mga San Pablo mahal na mahal ko Riles. So guys, naisip-isip ko na matatraffic ako sa San Pablo, sa Santo Tomas, no? Kaya naisip ko magkalawa na lang ako.
Sa Calauan, Laguna. Actually, medyo malayo siya kaysa dyan. Kaso ayoko lang ng traffic ba. Tama ba itong dinadaan? Ay! Hams! Ano bang hams na yun? Invisible? Naku, huli ako nito. Lumagpas ako. So, si Kel yung nagturo sa akin nung daan dito sa may Calauan. O, diba? Dito, ganito lang. O, jeep, tricycle, kotse. Bihira lang yung mga truck na malalaki. Dito kasi tuloy-tuloy. Ang cute ng jeep eh, no? So, nakikipagbatian sa busina. Pip, 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 pip. Sana ganun lagi yung umaga, no? Sa kalsada. Yung bang ganun, nakaka-good vibes yun, na totoo lang. Makikipaglabanan ng busina. Hindi naman yung pip, yung ganun na bardagulan na sa kalsada yun. Yung bang batian, yung tamang trippings lang. Tamo tong manubela ko, simula nung nilagyan ko ng top box, may laman kasi yung top box eh, kargado ngayon yung top box eh. Pag mabigat yung laman top box ko, gumaganyan. Oh, daga. Sa pa, oh. Daga. Tama na. Delikado. Ganun yan pagkakargado yung top box ko, guys. Ganun din ba sa inyo? Mag-comment nga yung mga may top box dyan na 45 liters din yung gatong alloy. Eh kung kapag madaming laman yung top box nyo, tapos nagbibiyahe kayo, kung gumaganan din, umaalog yung manubela kapag binitawan. So delikado yun. Na all the ang gas. Uy, sarap ang bangkin. Taas dito, guys, oh. Mahiwagang pinya. Ito yung pinya, oh. Dito sa Calauan. Aba, teka, Sunyaba ulit tayo. Ito Calamba City. Yung jeep na yan to Calamba. Lagi na raw dito nalilito. Dito nga yung daan natin, San Pablo City, Calamba, vice versa. Medyo traffic lang, pero konting-konti lang. Dito sa Bay o Bae. Los Baños. So, welcome Los Baños at 400. Ano yun? At 400 yan. Los Baños, Laguna. Sugsug natin yung Laguna ngayon, ha? Ang masama nito, guys, medyo natatain na ako. Diba yan? Pag kompleto talaga ang kain ko sa umaga, taing-tae ako. Kumain naman ako bago umalis. Yan talaga, pagka ako'y nagkape, tapos kumain, sabayan yung kain at saka kape. Pinagsasabay ko yan Ayan, prorot na yung pet ko niyan. Good thing naman sa akin na every morning talaga, pag ako'y kumain, tumatay talaga ako. Teripik. Dito na pala traffic sa may Los Baños. Dito lang traffic sa may Reales. Ito lang maganda kapag nakamotorsiklo ka Pwede ka sa mga singit-singitan tulad nito, 'di ba? Diretso lang tayo kahit mabagal. Pero pag naka 4 wheels ka diyan, nako, yari ka na. Ipit ka na doon, guys. Pag tulad nito, nakakasigit-sigit ka So mga kosak, may problema tayo. Palubat na tong GoPro ko. Hindi ko pala dala extra battery. Oh my god. Makakat na naman ang ating vlog for today's video. Pero okay lang yan, guys. Babalikan ko kayo mamaya. At pagdating ko doon, i-charge ko to ating GoPro. Tapos mamaya na ulit. Antay-tay ko. Ang dami kong pwedeng maiwan. Battery pa. So lang, guys. See you later. So mga kawasak, pasensya na kayo. At doon sa pinuntahan kong kaibigan ko ay wala naman charger ng Type-C para sa ating GoPro. At kaitai ko, nalimutan ko yung ating extra battery at saka yung importanteng charger. I mean connector, no? iPhone kasi yung mga cellphone nila, no? Kaya wala akong mapag-charge dyan. So yun mga kawasak, dito ko natapos din. At pasensya na kayo, bawin na lang ako next time. Like, comment, share, and subscribe mga kawasak. See you in my next vlog. Ride safe always, and peace. Bye.